Hindi siya sumasagot yan, hindi siya nagsasalita. Kasi pahiyang-pahiya siya eh. Mama Love, sa loob po kay Big Mama, Peter Alejandro. Sabi ni Kulaong hindi na siya magsasampa ng kaso sa CIDG at Napolcom. Bakit may bala ka? Kapal ng mukha. J. Clark, na donut na yan sa Oblo. Baka nga. Kaya ganyan ano, kaya ganyan na kaano yan. Eh, baka dito rin kay ano kay Food Genius yung ano, yung humanitarian. Ay, hindi, wala. Kasi hindi natin pwedeng ano eh, hindi natin pwedeng i-play dito yung hindi natin pwede i-play dito yung nasa ano niya eh, YT. Ah, sino pa ba? Kuya Ramil Coriano siguro. Ayun, eto dito pala kay Kuya Ramil Coriano. Ayan. Dito pala niya in-upload. Okay, so i-play natin. Ayun. Ilan na ba like natin? Oh, 135. Oh, pa-like naman po. Boss Mac, magkaso ka na, wala daw babayaran, di ba? Oh, Yaya Medel, kagabi ka pa eh. O sige, magkakaso ko. Sagot mo ba pang gasolina ko? Mga 2,000. Gasolina, 2,000. Pangkain ko pa. Tapos mawawalan ako ng kita, 5,000 sang araw. Pagpalagay mo na 10 araw akong maglalakad ng kaso, di 50,000 yun. Babayaran mo ba 50,000 ko? Yaya Medel. Kasi sabi nga ng CIDG, ng CICC, Napolcom, pwedeng magkaso. Libre ang abogado. Pero hindi po sinabing libre pagkain, libre sasakyan. Uh, yung aming negosyo, pag nawala ng kita, babayaran kami. Wala pong ganon. Lawyer lang po ang libre. Kaya po, yung sasabihin ninyong walang babayaran, at humanitarian malaking tulong talaga yon. Kaya lang, mawawalan ako ng kita. Sino magbabayad sa akin? Okay, so ito po yung video daw na in-upload ni Kulaong. Hindi ko to nakita sa channel niya kasi hindi naman ako pumupunta sa channel nun. Dito lang ako nakikibalita. Oy, tanghalin tapat to, Ate May Alcantara. Inaantok ka, ano ba naman yan? Big Mama, hello po, Kuya Gary ka ba? Eto panoorin natin. Hindi ko alam kung ano laman nito, kung ano yung nandito kasi hindi ko naman to pinanood. First time ko lang tong papanoorin. Nakita ko lang siya pero hindi ko pinanood. So sabay-sabay tayo manonood ngayon nito. Sir, at humanitarian champ Francis Leo Antonio Marcos ay inaresto sa bisa ng warrant ng otoridad. Humanitarian champ? Putya, ibig sabihin, mas daig pa niya ng ang Ramon ang ng Pilipinas? Diba? Pag sinabing humanitarian champ, yan ang pinakamagaling mag-humanitarian dito sa buong Pilipinas. Diba? Grabe naman tong tong balita na Hindi siya nagnakaw ng kaban ng bayan, hindi umutang ng buhay ng tao. Ano hindi nagnakaw ng kaba ng bayan? Hindi naman yan talaga makakapagnakaw ng kaba ng bayan at di naman yan politiko. Pero kung yan ay politiko, tsak na numero 1 magnanakaw yan. Hindi rin siya adik na perwisyo sa lipunan. Ang kanyang kaso, unjust vexation lang. Diba? Ang kanyang kaso, unjust vexation lang.
Yun ang pine-play ni Kulaong na parang kawawang-kawawa siya dahil diyan sa kanyang, sinasabi nga na unjust vexation lang. Pero alam naman nating lahat na ito ang pinakamanloloko. Ito ang human trafficking champ. Ito ang, deception champ. The most deceiver in the Philippines. Gago rin 'tong nagbalita na 'to, itong gumawa ng boses na 'to, eh. Pero iniharap sa media at naging balitang nasyonal ang kakatiting na kaso. Putang ina, kakatiting na kaso. Parang tado pala 'tong gumawa nito, eh. Pinaniwalaan ng otoridad ang mga gagong walang silbi at walang naitulong sa bayan. Naks! Wala daw silbit, walang naitulong sa bayan. Di bali ng walang maitulong, at least hindi ng lolo ko. Diba? Okay na yung walang silbi. Kesa naman meron kang silbi, nagnanakaw ka naman ng pera ng iba. Nanloloko ka ng damdamin. At pinaka-importante pa, nagpapanggap kang Marcos. Binurog ang kanyang karapatang pangtao. Dinurog ang kanyang karapatang pantao. Kung dinurog ang karapatang pantao niyan, di dapat na nagdemanda na yan. Sa angas niyan at sa yabang niyan. Kung ang simbolo ng kawalanghiyaan ay ganyan sa napapanood nyo sa video, wala nang mabuti sa bansang ito. Oy, kumag, kung sino ka man. Nalipasan ka ba ng kain? Tukmol na nagsasalita na to? Dakpin lang ang mga tunay na kawatan, kriminal. Tibag nga oras, manipot na mismo dito'y Burgos, Ilocos Norte. Iso ti madama nga pakangayan iti Optimum Eye Care Program iti grupo ni Francis Leo Marcos. Ken isbubukel nga humanitarian na vision na karamidan na itinadumaduma nga paset ti Pagilian a Pilipinas. Iili a Burgos, tinaduluan ni Mayor Vicente Garcia. Iti panangarakot na iti umili iti Burgos iti nga programa, makita apo iti likodan iti nagkado nga tao nga mga bail iti nga programa saan ka nakatiri din sa Burgos? Pagalit. 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 Okay. Ngayon, meron kang bagong eyeglass. Oo. Anong masasabi mo? Okay naman po. Kumusta yung eyeglass mo ngayon? Okay po, malinaw. At, Malinaw. maganda. Kasi hindi pareho yung grado ng mata mo. Alam mo ba na mahal yan pag pumunta? Hindi nyo alam, kapalit ng eyeglass na suot nyo, napakaraming Pilipino ang naloko. Nagkaroon kayo bagong salamin, maraming Pilipino o OFW ang nagkaroon naman ng bagong problema. Meron nga kayong bagong salamin, yung mga OFW na naloko, may bagong problema. Yung mga nagbigay ng pera, may bagong problema. Maganda sana yan, di ba? Kung walang naloloko. Maganda sana yan, kung wala pong nagdurusang ibang tao. Nakatanggap nga kayo ng salamin. Marami naman yan naloko. Kaya kahit ipakita ni Kulaong diyan, 40 million na humanitarian, wala pong makakapigil sa mga tao na gustong magdemanda sa kanya. Di ba sinabi ko sa inyo, kagapon, ano ang gagawin ni Kulaong? Nung lumaya siya, yung nagbablog ako nung pauwi ako nag-live ako, pauwi ako galing airport, galing NAIA. Ang sabi ko, ang ipanglalaban diyan ni Kulaong, yung humanitarian. Diba? Kita nyo? The next day,
Ano ang in-upload ni Kulaong? Humanitarian. Bakit? Kasi kailangan niyang ipakita na siya'y tumutulong. Kasi nga, doon sa kasong human trafficking, nabasa ko yung motion for bail niya na siya daw ay karapat-dapat lamang na bigyan ng pagkakataon na mag-bail o magpiyansa kasi siya daw ay gumagawa ng pagtulong. Philanthropist daw siya. Pandemic hero. Yan po ang sabi ni Kulaong doon sa kanyang motion for bail. Kaya ako, kabisado ko na to. Pag gantong napahiya to, nahuyo, nalaman niya sa sarili niya na siya agrabyado at wala talaga siyang kalakas-lakas, wala siyang lusot sa kanyang mga kaso, ang isasagot niya, humanitarian. Ang isasagot niya, katarantaduhan. Kunwari mabuting tao, kunwari maraming tinutulungan. Pero tumulong ka man, nako, marami ka na mga pinerwisyon tao, wala rin. Sa kayang pagtulong na yan, wag po kayong magpapabulag dyan kasi hindi naman po talaga yan tumutulong. Ibang tao gumagastos dyan. Kahit yung dati pa na mga pagtulong kuno, lahat po yan. Puro ano yan, puro pagtulong na ang gumastos ibang tao, hindi po siya. Kaya po wag po kayong maniniwala dyan. So eto, merong update dito si News. Ayun na, nagmamadali si Kulaong. Sa backdoor nga sa backdoor nga dumaan at nag-rent rent a car. Diba? Takot kasi si Kulaong na mapahiya, takot na mabidyohan, mapicturan, kaya ganyan yan. Diba? Takot Ayaw niya kasing magawa sa kanya yung ginagawa niya sa ibang tao. Diba meron nga tayong kasabihan, do not do to others what you don't want to do unto you. Yan si Kulaong. Takot mapahiya, pero nang papahiya. Edi ngayon, 'di ba? Para siyang magnanakaw. Para siyang pugante kung kumilo sa sa sobrang takot. Nag-rent a car para hindi siya makilala na siya yung paparating. Kasi nga, kung siya pupunta diyan, dala niya yung karo niya, alam pa din ng mga tao na siya yun. Kukumarat no? Nagkukumarat umalis makasakay na sasakyan Jay Clark, 20% pantulo, 80% binul sa pansugal. Totoo nga yun. Inamin naman ni Yama. Kala ko ba kung matapang ka, magpakita ka, Kulaong. Sabi ni Kulaong, kahit daw sa gate lang, kung talaga matapang daw si MG, pumunta. Pumunta naman si MG dun Ang bilis kumaripas. Oo. Ate May, ayaw makakarma ni Kulaong. Ayaw na muna niya makulong ulit. Kaya umattend siya kanina. Pugante style. Tama. Lintik talaga si FG. Top view pa ang kuha. Down na. Oo nga. Totoo yan. 2x 2 man. Golden rule, sabi ni Ate May Alcantara. Hindi niya ginamit yung karo niya, Kuya Gary. Okay.
Oman Tatel takot sa media. Elizabeth De Jesus, sir, pakitang tao lang yan para maawa na naman ang mga tao sa kanya. Kuya Elmer, si Casper yata yung huling umakyat katabi ni Kulaong. Opo, siya nga yun. Ang daming kaso tapos ang reasoning para pang bail is humanitarian daw siya. Roy Jesus, isa lang ibig sabihin niyan, di pa talaga nagbago si Kulaong. Chris Gamulo, mahirap na malinawan ng mga tao sa panloloko niyan. Tingin ko kasi yung iba, walang pakialam basta may makuha sila at di sila ang naapektuhan, yung iba nagpapaloko talaga. Ate May, kanino kayang ba niyan? Napapunas ako ng kamay eh. Ano po yan? Rent-a-car lang yan. Kung hindi man rent-a-car, may nagpahiram. Ganun po yan. O, nagsisimula na naman siya mambudol ng mga walang alam. Maganda niyan, malaman ni Food Genius ang plate number niyang sasakyan na yan. Pag nalaman niya kung ano yung plate number niyan, pwedeng i-check niya sa LTO yun. Kasi makikita naman yan sa portal. Alam ko pwede yun eh. Kung kanino nakarehistro, kung parang address yata, kung taga saan, mga ganon. Alam ko makikita yan eh. Okay, nagpakalbo ng ibang vlogger para kay Kulaong. Ako nagpakalbo ko pero hindi para kay Kulaong ha. Kasi ako lagi ng kalbo. Lagi akong kalbo. Hindi po ako nagpapahaba na ng buhok. Kapag ito, medyo mga ganyan na, umaba ng ganyan, semi-kalbo ulit. Ganun po ako. Hindi na po ako nagpapahaba ng buhok. Bilis sumakay ng white van. Oo nga. Sa likod talaga dumaan ng pugante, loko. Sabi nga ni Meme God, yun nga daw hagdan, halos lipa rin. Ganong katindi ang takot ni Kulaong. Elizabeth De Jesus, Sir Max sa katarantaduhan, magaling yan. Si Kulaong, kunwari, mabait na yan. Kaso, dami niya toxic. Kenkel, yung mismong account niya ang nawala. Marami man ang nagre-upload. Di ba? Ang importante, wala na siyang maidadagdag. Hindi na siya ulit makakapag-upload doon. Ate Glenn Magramo, hello po. Pwede pang best actor si Kulaong, kaya lang hindi umi-epekto eh. Hindi e-epekto. Sanay sa takbuhan si Kulaong, Joel Guazon. Okay, hindi na kasi hindi punta yan kasi na-warrant na siya sa kaso na yan eh. Yes, oo, Kuya Gary. Maribel Ongria, hello po, shoutout po idol. Herbert Golo, may usap-usapan, itutuloy niya daw idol yung humanitarian niya na naudlot. Kahit nga ituloy pa niya yung 40 million na humanitarian niya, walang dating, walang kwenta yun. Kasi makakakuha pa rin po siya ng kaso sa NAPOLCOM, sa CIDG, kay Sir Kalinisan, at kay LTO Chief Lacanilaw. Bas na yan, kat may sumusuporta na malalaking tao kay Kulaong, walang pagbabago yan. Wala naman pong sumusuportang malalaking tao dyan eh. Yabang niya lang yun. Kahit si Rapi Tulfo naman, hindi naman susuportahan yan. Noel Anditio, kasi kung di siya atin ng arraignment, may-issuehan ulit siya ng warrant of arrest at madodoble ang amount of bail niya. Gary Caba, palagay ko, excited at happy si FG kasi palagay ko, pinaboran fiscal appeal ni MG sa kaso na na-dismiss yung data, patay si Kulaong. Ang alam ko po, yung motion for reconsideration ng asawa ni MG, yun po ang naaprubahan. Yun ang alam ko. May God's Eye camera si Food Genius, huli ang balbon. Okay, just woke up si Ate Jonah. Kuya Gary, MG din, kalbo din talaga, pati si The Kings. Dumagdag lang si Boss Bungo sa kalbo. Geometry balls, Pinoy talaga, humanitarian has been one of the oldest trickery. Halos lahat nga ng mga politiko yan ginagamit na formula. Gerald, ba't di kasama sa kotse ang group of lawyers? Two-time, ang daming sumausaw sa issue ngayon nila MG at FLM. Mga bobo po naman yung iba sumausaw, wala naman talagang alam. Jeff Harina, yung white niya, kailan ma-take down? Hindi ko po alam. Claire Len, lana po siya Sokmed. Toktik lang po ang wala. Okay. Thank you, Ate Jonah. Thank you.
Kuya Ramil Cruz, under surveillance na si Kulaong para walang takas. Zoe, sa mga gusto mag-donate sa humanitarian ni Norman, donate at your own risk. Jess Cabalar, Sir Ma, kaka-white ko, kanino yun? White ba na sinakyan ni FLM, Mangusin? Hindi po namin alam. Wala po nakakaalam pa. Minchinod. Ayan. Sayang naman, tuwa pa naman ako napanood siya sa tuwing pikon na pikon. Siya, Sanyo, nila, MG. Yun lang yata mamimiss ko sa kanya. Yung makita yung mukha niya, naiiyak na sa galit. Matcha Mochi, hello po. Anyari po sa arraignment, boss, umattend po si Kulaong. Ayan o, takot po na na makakuhanan ng video at picture. Siga, totoo ba na sa San Pedro na siya nakatira? Hindi nga po namin alam kung paano po nakakuha doon ng residency yun. Kuya Gary, nakikigatas lang yan si Tulfo sa kabiter, sa pulisyan. Gusto kasi makakuha, lagi warrant. Ludivina Imoto, hello po. Kuya Gary, wait nyo na lang, sabi ni Attorney Aboy, sabi nung umakyat sa live ni Boss Mike. Nung nakaraan, na-report na nila sa YouTube office. Ayan. So, si Kulaong, ayaw niyang napapahiya. 'Di ba? Pero siya po ay lagi pong nampapahiya. Pinagbabawal po ang pagpasok ng anumang electronic device sa loob ng RTC. Pero 'di ba, kahit doon sa labas, tingin ko wala na ring magbibideo, wala nang magtatangka din na gumawa ng komosyon doon para nga maiwasan na lang yung mga puna ng mga netizen na masyadong overkill daw ginagawa kay Kulaong. Kahit naman na si Kulaong, overkill din kung mambalahura ng mga kababaihan, ng PWD, ng mga nasa taong gobyerno. Wait nyo, ayan na pala. Natin. Ate Glenn, no permanent address. May pumapadrino pa din siguro sa kanya. Hindi ko po alam. Waiting ako sa update ni Beron sa FB. Franz Acosta, pag tumakbong senador si Kalinisan, boboto ko. Rasboyd, wala po pala talaga pag-asa, lagi yung nasa Pinas na mismo ayaw magsampa. Wala pala talaga mangyayari. Oo, wala talagang hindi talaga magsasampa ng demanda yung iba dyan. Ako hindi ako magsasampa demanda. Hindi ako magsasampa. 5,000 sang araw mawawala sa akin pag ako nagsampa ng demanda dyan. Ikaw, Rasboy, bayaran mo araw ko. 5,000 na lang sang araw ko. Tapos bigyan mo ako ng panggasolina at pagkain. Magdedemanda ako kahit bukas. Pirmahan tayo kontrata. Bawat hearing, babayaran mo araw ko. Nasa Binyan pala, madalas si Sabi nasa Binyan, something fishy, Boss Mac. Hindi po. Na-confirm po, hindi po si Sabi. Wala po siyang participation dito kay Kulaong. Okay, nako Kulaong, takbo lang, hindi ka Panginoon ng buong bansa. Lawrence Lingad, ayun, from Japan. Okay, ako si Oknoy, napansin ko lang, Boss Mac, puro kalbo pala kayo, no? Si MG, si Bungo, si The Kings, pati ikaw, tapos ngayon pati si Kulaong. Okay, sabi ni Joey Boy Vlog, ikaw Makmak, Pablo, bayaran ka ng mga magnanakaw. Nagnanakaw ba ang YouTube? Ngayon ko lang nalaman, nagbabayad sa akin, magnanakaw. Nagbabayad sa akin YouTube. Buwan-buwan ha. Ano po ninakaw ng YouTube? Ano po lang sa inyo? Joey Boy Vlog. Ano po ang ninakaw ng YouTube? Yulin, maganda yan. Wala nang post at ng view para fair enough sa magkabilang panig. Sabi ni Yulin. Maverick, itinuloy ba ni Kulaong yung order niyang beef steak sa Sheraton? Hindi po. Ate Glenn, bunganga niya nga puro basura. Ryan Gabieres, konnichiwa, minasang. Idol Boss Mac, pati sa mga kahombre natin watching from Odawara, Japan.
Sheila Bautista, wala ka na bang content kundi si Norman? Hindi, meron po akong content. Politika, si BBM, si Alpotera. Meron po ako ibang content. Nasakto lang siguro na nanood kayo ngayon, tanga kayo. Baka nanood kayo ngayon, na tanga kayo. Kasi hindi nyo man lang ba tinignan yung channel ko? Na meron ako ibang content? Kay Gary Caba, dapat magsampa dyan yung malalaki ang nakuha ni Kulaong milyon-milyon. Tama. Yun. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.